Okay, sa video ito, no, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng international round eye splicing, no. So ito yung 3x3, no, yan. May nag-request kasi na gawin ko daw yung 3x3. So ang gamit natin, marking pen, screwdriver, saka isang galvanized iron wire rope, no. Yan, yun yung mga kailangan nating ihanda, no. So una, no, tulad ng mga pinakita kong naunang video, no, napaka-importante para sa akin yung pagmamark, no. Kaya pag nag-i-splice ako, meron akong marking pen, no. So kung ano yung gusto kong laki ng eye, so sinusukat ko yan kasi ang ipapasok ko, gusto ko yung tama lang ang haba, no. Hindi siya maikli, hindi rin siya mahaba. Kaya napaka-importante ng markings, no. So sa video na to, no, gagawin natin yung 3x3, no. Yan. So hahatiin natin yung ating 6-strand rope na wire, no. Hahatiin natin yan. So 6 strand yan, so magiging tig tatlo. So ibig sabihin yung isang side meron yung palaman o yung core niya. Yan. So hanggang saan natin tatanggalin? Dun sa mark na minarkahan ko kanina. Okay? So, kasi ang gagawin natin, pang sling, no? Pang sling. So, dun sa mga nauna kong video, no, nakita nyo naman yung pang timbol, hindi ganitong proseso. Magkaiba yun, no? Yan. So, hanggang dun lang sa marka natin. Okay? Yan. Then, pagka nabaliktad na natin yan, no? Pag nahati na natin, ibabalik natin ngayon yung tatlo. Yan, babalik natin yung tatlong strand, no? So pag nagbabalik ako nito, yung walang laman, no, yung walang core, palaging ipinipwesto ko sa itaas, no? Palaging pinipwesto ko. Then itatapat ko dun sa sinukat ko na laki ng eye, no? Ibabalik ko siya. Yan. So susuot ko na siya, no? Para bumalik siya dun sa kanyang kahati na wire, no? So ibabalik ko yung tatlong strand. Yan. Okay? So sa pagbabalik o sa pagbabalik mo ng tatlo, dapat inaayos mo, no? So kasi pag hindi mo inayos yan, magugulo, no? Masisira yung wire, no? Yan. So maganda yan, no? Pag binabalik, inaayos. And huwag mong itutuloy pagka medyo nakita mong may awang, no? So I mean, ayusin mo talaga, no? So bago ka gumawa ng panibagong pasok, dapat ina-arrange mo, no? Yan, tulad nung nakita nyo, no? Pinipisil-pisil mo yan, babalik yan sa maganda, no? Pagka nakuha mo na bumalik, no? Yan, no? Kita nyo, parang may yung isa humiwalay. So kukunin mo talaga, no? Yun, no? Kita nyo, nung bumalik na siya, yan, pwede mo na siyang ipasok ng panghuli. Yan, so eto na. And dun sa kabilang side, ang lagi kong ginagawa dyan, hindi ko siya sinasagad, no? Palaging may ipapasok ka pa na isa dun sa kabaak na tatlo, no? So yung iba sinasagad, ako hindi, para napapantay ko yung hati nung tatlo-tatlo. Yan. So laging huling pasok ko yung kabilang side, tatlo-tatlo. So mangyayari dyan, may tatlo sa ilalim, may tatlo sa ibabaw, no? So pwede kang mag-umpisa kung saan mo gusto sa tatlo na yan. So parehas lang yan, no? So kung saang side mo gustong mag-umpisa, kasi tatlo-tatlo naman yan, no? So kung nakikita nyo yung minamarkahan ko dyan, yung lagi kong tinuturo sa mga previous video ko, yun yung B, no? Yung B shape. Okay, yun yung dalawang wire na bungad na nagko-courting letter B. Yan. Yan, no? Kita nyo, naka-close naman, no? Sinusulatan ko yung dalawang B na yan. Yan kasi yun yung umpisa mo, no? So sa mga nag-uumpisa mag-splice, maganda yan, no? So yun yung titingnan nyo, yung umpisa. Kasi pag namali ka ng umpisa, wala na, hanggang dulo, mali yan. Okay? So ang pasok ko ngayon, ang sundot ko ng aking screwdriver, no, ay
pasalungat, no? Yan yung unang sundot ko, no, pasalungat. So bakit pasalungat? Yung tusok ko ng V-shape pasalungat para maiwasan yung core, yung palaman. Kasi pag dun ka sa kabila, tatamaan mo yun. Yan, yun naman ang purpose ko. Then mamaya, pag naipasok ko yung unang strand, lilipat ako sa kabilang side. No? But, yung iba, sabi nila, pwede namang puro salungat. So, depende yan kung ano yung nakasanayan nyo. Yan. So, sa akin, ginagawa ko lang yung pasalungat sa unang pasok. And mamaya, ipapakita ko rin sa inyo yung sundot na pasalungat, no? Siguro sa second round natin, papakita ko yung kabaak, no? Para makita nyo yung iba-ibang technique, no, ng pagkapasok. So, ibig sabihin, pwede sa kabila, pwede dito. Pero sa unang pasok ako, ito yung umpisa ko. No, yan. So, alin na ipapasok natin? Yung pinaka-inner palagi. So, 3 strand yan, no? Yun yung sinulatan ko ng marker. Yun yung pinaka-inner. Yun, no? Yung pinaka-gilid. No, yan. Kitang-kita nyo naman yan sa video na yan, no? Kasi medyo pinatuto ko na tong camera ko. Yan. So, ang direction, isa lang ang direction yan, no? Hindi na babago, no? Papunta yan from left to right, no? Yan yung direction niya, no? So, huwag niyong kalilimutan yung direction na yan, no? Yung galing sa left, papunta sa right, no? Yan. So, ang hila, palaging papunta sa I. Iyon. So, nakaisa na tayo, no? So, ang sunod kong tusok niyan sa kabila na, no? So, naipasok na natin yung unang strand, no? So, babaliktarin ko na yung tusok niyan. Okay, para makita nyo yung sinasabi ko, no? So, sa una lang talaga ako sumusundot ng pakontra. Yan. Okay, lipat na ako dito sa kabilang side, no? Susundutin ko na yung sunod na letter B. So, dito, hindi nyo minsan maaninag yung letter B, no? But, yun yung kasunod nun sa dalawang unang umpisa natin. Okay? So, yun. So, tinamaan ko na yung sunod na pasok. Yan, no? I-close ko para makita nyo. Yan. Yung may pula, yun yung minarkahan ko. Alin ang ipapasok? Yung nauna dun sa dalawang naiwan. Yan, tingnan nyo dyan, no? Yun, laging inner yun, no? So, ang mahuhuli lagi yung nasa labas. Yun, okay? Yung nasa loob. So, papasok na natin. Okay. Yan. Nakakadalawa na tayo, no? So, again, ang hila, papunta sa I para maganda yung pagkakapasok. Okay? Yan. Yun. Okay. So, nakita nyo, may bumuka doon na parang letter B doon sa kaliwang kamay ko. Yun na naman ang sunod nating susundutin. No? So, para ipasok yung huli doon sa 3. No? So, third strand to na ipapasok natin. So, hoping na nasusundan nyo ako, no? Yan. So, talagang I try my best na ma-focus ko para nakikita nyo yung aking pagkakasunod-sunod ng sinusundot. So, ang ginagawa natin, ulitin ko, international round eye splicing, no? Using 3x3. So, bakit 3x3? Hinati natin kanina ng 3-3. Yung mga previous video ko, 4x2. No? So, may nagsuggest kasi. No? May nagsabi na, sir, mas matibay yung 3x3 kasi pantay. O, ito. Yung sa nag-request, ginawa ko na, no? So, saan ang sunod nating pasok? O, saan ang sunod nating susundutin? Yun, guguhitan ko ulit. So, tuloy-tuloy lang, no? Sunod-sunod lang yan. Hindi tayo pupunta sa kabilang side, no? Yan. Dalawa pa rin ang susundutin natin kasi nga ang ginagawa natin ay international method, no? So, yan yung pagkakaiba nila ni Japanese method, no? Si Japanese method, isa lang ang sundot. Si international, dalawa-dalawa palagi yung susundutin mo. So, kaya medyo may challenge tayo dito sa pagsundot kasi dalawa no? Tandaan nyo, madaling sundutin lagi yung isa kaysa dalawa, no? So, yun ang pagkakaiba nila, no? And sa tibay, siyempre, matibay naman tong international round.
no? Kasi ipit-ipit yan, no? Kaya nga maraming pag tinanong mo, ano ba yung prepared nyo gawin? Sabihin sa'yo niyan, international round ang gusto ko. Yan, kasi matibay yan para sa nakararami, no? So, again, di ko minamaliit yung Japanese round, no? Japanese steam ball, pero mas matibay, no? Kung akong tatanungin nyo sa dalawang proseso na yan. Okay, so habang dumadami yung pinapasok nyo, tumitigas siyempre yan. So, saan ako kukuha ng pang-apat na pasok? Nakita nyo kanina, mayroon doon tatlong nasa ilalim. Yung pinakauna doon sa gilid, kukunin mo yan. No? Dudukutin mo lang yan sa ilalim. Yun, no? Yun. So, yun, yung pinakauna, yun ang ating ipapasok, no? So, nakita nyo naman, no? Kinuklose ko talaga kung ano yung mga sinundot, kung ano yung mga pinasok. Yan. Okay? So, para dun sa mga nag-uumpisang mag-splice, ganyan talaga ang splicing, no? Hindi nyo makukuha yan sa bilis. Kailangan pati yung pagsundot, pag-aaralan nyo. Yan. And pag nakuha mo na yung proseso, papraktisin mo para masanay ka. Yan. Ganyan naman lahat tayo nag-uumpisa sa pagbaguhan, no? Practice, no? So, ilan na ba yung alam kong splicing? So, marami-rami na rin, no? And alam ko may utang pa akong gustong ipagawa nyo sa akin, no? Yung Australia, no? So, hintay-hintay lang kayo kasi medyo madugo ng kaunti yung Australia, no? Para dun sa mga sanay gumawa noon, siyempre, basic sa inyo yun, no? Yan, yun nga yung mga nakikita kong comments sinasabi nilang madali na nila. Basic lang yung ginagawa mo, sir. So sa marunong, basic, no? Pero pag nag-uumpisa ka, hindi basic yan, no? Yan, kaya lang nasasabi natin, basic yung ginagawa mo naman, sir, yung pinapakita mo sa video. Kasi marunong na tayo, no? Pero dun sa mga nag-uumpisa pa, sana maintindihan nyo rin, no? Bakit ginagawa ko yung mga basic na paraan, dahil para naman sa nag-uumpisa pa, no? And hindi naman lahat tayo biglang natututo agad na katulad yung magagaling na, no? Yan. So disclaimer dun sa mga mahuhusay na, no, you are free to comment naman, no? Pwede naman kayo mag-comment, no? And ako, marami na akong natanggap na comment. Sa akin naman, maganda man o kontra yung comment nyo. So, tumatanggap naman ako ng suggestion nyo, no? And I always have the room for improvement, no? Ganyan tayo dapat, no? So, I always take on the positive side dun sa mga nagko-comment sa akin na, sir, tigil mo na yan, mali naman yung ginagawa mo, no? Yan, hindi ako madaling masiraan ng loob sa ganyan. So, kasi ang katuwiran ko, as long as may natutulungan tayo, maganda rin yan, no? So, para dun sa mga may mga gustong mag-share, so, try nyo rin, no? Pakita nyo rin yung video nyo. Then, so, suportahan ko kayo, no? Yan, suportahan lang naman tayo dito, no? So, kaya maganda rin yung naipakita nyo yung skill para mag-shine din yung inyong galing, no? Yan. So, hindi naman tayo nagmamagaling dito. Gusto lang natin mag-share, no? So, kaya kung may nakikita kayo dyan tulad yan, nung minsan nag-splice ako, no? So, siyempre, hindi ako naglalagay ng gloves. Kasi, ang purpose doon ay para mahawakan ko yung wire. Pero, mali talaga yun, no? Mali talaga, no? Aminado ako doon na hindi yun safe. Kasi pag natusok yung daliri mo, yan, matalas yan wire. So, kaya ako ginagawa yun minsan, nilalagyan ko yung mga dulo ng tape. No, yan. Dito, ipapakita ko na sa inyo yung sundot na kontra, no? Tulad nung ginawa ko sa unang pasok. Hindi, sa dalawang pasok pa pala yun, no? Doon ko pa pala yun i-reverse, no? Dito, kukunin ko pa to dito sa kabilang side, no? Yan. So, sa dalawang pasok pa pala yun, yung parang last 3. Yan, doon ko pa ipapakita yung kontra. Kasi medyo sumikip, no? Yan. Medyo naaliw ako doon sa ibang kwento. Yan.
So, ipapasok ko muna itong last. Ito yung pinaka-last eh. No, yan. Ito yung pinaka-last. So, yan. So, kaya kung meron kayong gustong i-share din na video, so maganda yan, no? Para may mga mapalitan natin at least, no, dito sa social media. So, napuna ko kasi walang masyadong nag-share nito. Sa ibang platform mayroon, pero dito wala. Wala akong masyadong napapansin na nagpo-post ng ganito. So, kaya ginawa kong content to, no? So, actually, malaking tulong yan yung sinusubaybayan nyo ko sa aking video. Lalo na kung hindi nyo nilalaktawan yung mga patalastas, no? Maganda yan, malaking tulong yan. Okay. So, supportan nyo na yun sa akin, no? So, malaking tulong yun. Pasalamat na ako doon. Kahit nga yung comments nyo, kahit medyo pilipit, salamat pa rin ako doon, no? Kasi dumadami yung comments, no? Yan. So dito, hinigpitan ko muna, no? So, kung makikita nyo kung paano ko maghigpit, pinapasok ko dun sa pinaka-last. Then, tinitwist ko yung pinaka-spike ko. Tinitwist ko sa pabalik na ganyan. Then, pag uhugutin ko na, ilalayo ko naman siya, no? Para yung buka niya malayo. Para naglalak siya. Yan. So, may mga nagturo din sa akin yan before, no? So, halos lahat yan, yung mga sinishare ko sa inyo, utang na loob ko yan sa mga nakasama ko before, no? May magagaling ako mga kasamang boson yan, no? So, ang isa kong naging mentor na nagturo sa akin yan, shout out, si Ikikoy Cinco Flores, no? Batang Cebuano, mahusay yun. Yan. So, mga nakasama ko yan, no? Yung iba, mga ex-Navy, minsan nawala na sila, no? Sumakabilang buhay na. Pero malaking tulong sila sa naging karir ko bilang boson, no? Yan, sila yung mga nag-mentor sa akin, no? Nag-coach, no? And sa kanila ko natutunan yung mga splicing. And mga stricto yan sila, no? So, mga stricto. Pero minsan maganda rin yung stricto dahil pagka tinuruan ka, matututo ka. Ito na yung sinasabi ko sa inyong tusok na kontra, no? Ito yung tusok na kontra, no? So, palaging ang unang pasok niyan, kung alin yung nasa baba, yun. Yan. So, dito, di ba, may inuna tayo kaninang isa. So, titingnan nyo yung nasa baba, no? Kasi pag iniwan mo yan, hindi na siya may ipasok, no? So, palaging yung nasa baba, yun lagi ipapasok mo. So, ito, pakontra na to, no? Yan. Pinakita ko na sa inyo yung pakontra. Yan. So, solo lang kasi akong gumagawa, no? Ang tanging kasama ko lang dito ay yung anak ko na cameraman. No? So, hindi lang yan makareklamo pero pagod na yung kanyang braso, no? Yan. So siya yung cameraman ko. So, yun, ginuguhitan ko naman, no? Hoping na susundan nyo yung mga tinutusok ko. Yan. Okay. So, ikalawa na yan. Puro ikalawa, no? Gagawin natin ngayon hanggang ikalawang pasok lang, no? Para naman hindi mahaba yung video. Yan namang proseso na ginagawa ko na yan. Kung yan ay dadagdagan mo pa ng pasok, yung dalawa, ganun din yan, no? Uulitin mo lang yan. Babalik ka lang ulit doon sa umpisa. And yung sinusundot mo naman, hindi ka na lumalayo. Kasi round yan paikot, no? So, ibig sabihin, huwag mong iiwanan yung B na binabanggit ko palagi. So, huwag mong tatanggalin doon yung paningin mo sa dalawa na yan, no? So, B, no? And normally, no, pagka tumigil ka, madali lang naman ma-recognize yan. Kasi yun yung pinaka may medyo malaking buka, no? Yung sinusundot mo na yan. And laging naiipit yung huli mong pinasok. Yan, yun yung mga technique ng karamihan. May mga nagturo sa akin, oh. Yan, oh. Tingnan nyo, naiipit yung huling pinasok palagi. Yan. Okay? So, yun, may mga ganong turo. So, kaya nga naghalo-halo na yung turo nila, no? And pag sa libro mo to tiningnan, ang maganda yung libro, no? Kung talagang basic yun sa libro, no? Theoretical yun. Ang problema nun, number, no? Medyo nalilito ako doon.
So, talagang natuto akong mag-splice sa turo na mano-mano. Yan, yung tulad nung ganito, no? So, sa libro, number yan eh. So, kung 6 strand yan, 1 to 6 yan, no? And may mga procedure din kasi doon. Mahirap pa doon English, no? Mahina tayo sa ganung lingwahe, kaya I prefer to explain it in Tagalog, no? So, minsan, gi-English lang tayo kung kinakailangan. Pag may nag-observe, no? Yan, na hindi Pilipino. Yan. So, kailangan natin gamitin. Okay, panlima yan sa ikalawang pasok, no? So, gagawin lang natin hanggang 2 pasok, no? Para hindi naman abutin ng 1 hour yung video ko, no? So, sobrang tagal, mainip naman yung manonood. Okay, last na yung ipapasok natin, no? So, paulit pa, ikot-ikot lang naman yan, kaya nga siya round. Okay, so ito na. So, yan, no, yung kontrang pasok, pinakita ko rin dito, no? Dito sa huling 6, no? Huling second round, no? Pinakita ko yung kontra na pasok. O, yung unang pasok ko, kontra, tapos yung 5 dun sa kabilang side. Tapos itong second round ko, pinakita ko. So, ibig sabihin, pwede, no? Kahit tayo, saan tayo sumundot, depende sa nakasanayan. No? As long as safe yan, wala kang tatamaan, pwede yan, no? So, as long as ang result, ganun pa rin ang result, hindi naman nagbabago, no? So, medyo nahirapan akong sumundot dito sa huli, no? Kasi, ganun daw talaga pag panghuli. Mahirap. Mahirap gawin, no? Or na-excite na akong tapusin yung video. Yan. Pero pasasaan ba yan? Makukuha natin yan. Okay, yun, no? Sabi ko sa inyo, kuha rin siya. Okay? So, kung may natutunan kayo dito sa aking video, pwede nyo i-share, no? Hindi po bawal i-share. Maganda yan. Salamat kung i-share nyo para naman makita nung iba nating kasama na gustong matuto ng splicing, no? And you are free to comment, no? So, maraming salamat sa mga comments nyo, no? So, yan, pinakita ko na, puputulin ko na yung kanyang core, no? Ginamit ko lang ay long nose, no? Sabi nga sa inyo, nasa bahay ako, wala akong mga cutting tools, no? Kaya ipapakita ko na lang sa inyo yung na-splice ko, no? Yan, importante naman dyan yung procedure, yung umpisa, yan, yung unang pasok, ikalawang pasok, no? Yan, so salamat sa suporta nyo. So, follow nyo pa rin yung mga susunod kong video. So, please share it, no? Para maraming makapanood. Nang sa gayon, marami ding makinabang, no? So, hanggang sa muli, no? Sa susunod na mga video ko. Salamat. Thank you very much sa inyo. Bye-bye.